Isang bagong kontrobersya ang muling umuugong sa mundo ng politika matapos lumabas ang isang sinasabing affidavit na naglalaman ng mabibigat na alegasyon tungkol sa umano'y planong sirain ang pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa nilalaman ng sinasabing affidavit, may isang individual na nagsabing nilapitan siya noong May 2026 upang magsagawa umano ng isang operasyon, kapalit ng malaking halaga ng pera. Nakasaad sa salaysay na ang layunin umano ay gumawa ng mga kwento at magpakalat ng mga paratang laban kay Executive Secretary Ralph Recto upang masira ang kanyang reputasyon sa publiko. Kasama sa mga alegasyon ang umano'y paggamit ng mga tao na magsisilbing saksi upang gumawa ng mga salaysay na mag-ugnay kay Executive Secretary Ralph Recto sa mabibigat na akusasyon. Nakasaad din na ang mga reklamong ito ay umano'y ihahain sa opisina ng piskalya bago ilabas sa publiko upang magkaroon ng malaking epekto sa opinyon ng mga mamamayan. Nakasaad din sa sinasabing affidavit na may umano'y kabuang pondong 5 milyon pesos na ilalaan para sa grupong magsasagawa ng naturang plano. Ayon sa salaysay, magkakaroon pa umano ng paghahati ng kabayaran sa iba't ibang yugto ng operasyon. Mas naging kontrobersyal ang usapin dahil may mga pangalang binanggit bilang mga taong umano'y sangkot sa pagpaplano ng naturang operasyon. Ayon sa affidavit, may mga politiko at iba pang individual na umano'y nagkaroon ng papel sa pagbuo ng plano, kabilang ang sinasabing paglalaan ng pondo at paghahanda ng mga dokumentong gagamitin sa pagsasampa ng reklamo. May bahagi rin ng salaysay na nagsasabing nagkaroon umano ng pagpupulong kung saan isinagawa ang rehearsal ng mga magiging testimonya upang makita kung magiging kapanipaniwala ang mga ito. Kung mapatutunayang nangyari na ito, isa itong napakaseryosong usapin na dapat masusing siya sa atin ng mga otoridad. Kasabay ng paglabas ng affidavit ay ang palitan ng mga pahayag sa social media. May mga nagtatanggi sa mga paratang, habang mayroon ding nagsasabing walang katotohanan ang mga alegasyon. Lumabas din ang isyu tungkol sa isang post na kalaunan ay nawala o nabura, dahilan upang lalo pang dumami ang mga haka-haka sa publiko. Gayunpaman, ang pagkawala ng isang post ay hindi sapat na ebidensya upang patunayan ang alinmang panig. Nananatili ring mahalaga ang papel ng National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agencies upang alamin kung may sapat bang batayan ang mga alegasyong nakasaad sa sinasabing affidavit. Kung mapapatunayang may nagplano ang gumawa ng maling paratang laban sa isang opisyal ng pamahalaan, nararapat lamang na managot ang sinumang mapatutunayang responsable. Kung gusto mo, maaari ko rin itong gawing mas matapang at mas pang YouTube political commentary na may mas malalakas na transition at retention hooks bawat 1 hanggang 2 minuto, habang nananatiling nasa anyong alegasyon at legal na mas ligtas.